Kain tayo, kain. You put water? Yeah, I have my water. Sinigang na pusit at isda. Pritong isda. Yung kaputol nito na ulo, nilagay ko dyan. Tapos may okra. Kailangan may gulay tayo mga kaulong. Kahit anong mangyari, kailangan may gulay. Tapos, kalamyas na tuyo ang ating inilagay para mas maasim. Yan. Para solid ang asim talaga. Bismillah. Kain tayo, kain. Sarap. Ganito parati kami noon sa Batangas. Noong kami mga bata pa. Ito. Tsaka ito. Ito ang mga lutong gustong-gusto ng tatay. Post the picture yesterday? Yeah. But they forget Albert yesterday. Aywa? I complain about that. What, in the graduation? I write article today, not yet finished. Oy, Katrina, kain na tayo. Ikaw kayo nakauwi na o narito pa? They give the best family. They didn't recognize best payer. Yes, yeah. What they Come think here. themselves. What they think. Still, my article not finished. I am writing. Ay na, mamaya ng article, Yes, gutom okay. na. I am not gutom because I eat the cake. I eat that one. Oy, happy trip, Katrina, happy trip. Mag-ingat sa pag-uwi at Which trip? parang maulan na yata. Ma'am Maricel Akla Villar, kain po. Hi, Jen. Kain na, Jen. Evelyn Alimento Baldoza. Kain po tayo, madam. Mendoza? Baldoza. Yesterday they had Mendoza, I think. Yeah? Too much. Not relative with Kuyatilo, you know? Mendoza Kuyatilo, yeah? Salamu alaikum. Kif al-hal? Shalakbar. My voice is not because yesterday I speech, yeah? If I speech, they can't understand, yeah? They will understand my Of course. accent? Yeah. Ma'am Amy Gan Reyes, kain na po. Shua Almatrushi, kain na Shua. Walaikum assalam, ate and Sir Ibrahim. Congratulations to your daughters. Shukran, Thank you very shukran. much. Vanessa, kain tayo. Bakasyon na po ba? Hindi pa. July 5. Tayo. July 5 ako. Which one? Bakasyon. Vacation. Not yet. They didn't write about husband vacation. May inggit na inggit dito kasi magbabakasyon ako. Leia Mendoza Beltran. Proceed. Ma'am Milrose Yam, G. Limbaga, and Ma'am Shen Gunato, good afternoon. Why are you eating pussy too small? You like? Arabic, they like the big pussy. Because it's good to make it fried, they say. I don't like big pussy. But I make... still don't know Shua if I have the plan to go but still not confirmed. Which one? Going Philippines. Ah. Because the financer, the boss, hi Ma'am Elma, the boss is still not saying yes. Packet is away. Packet mushkila. Ma'am Marilyn Ramos, kain po tayo.
Bakit daw? Ma'am Larina Taniedo Tabok. Bakit daw is away? Vanessa, ang kain? Philippine now is mainit, not advisable to. It's raining. Mm. Yeah? Sobrang mainit. No? Advisable in February. December, no. You will pack it also away. Anywhere you will go, your packet is strong, you will be happy. Yeah. You're going with packet away, not nice. Oo naman dyan, nasisigang ang pusit. Basta ang ipampapaasin mo, kalamya sa tuyo. Pussy? She said your husband is very mabait. Oh? What is my bad? Kind. Oh? Yeah. Yeah. And very good. Mm. Yeah. And they said, because your husband is very mabait, he will buy for your ticket for Philippines. That is different way. He will buy for your ticket for Philippines. This way and that one way. Mm. Naku, subukan mo. Jem, na sobrang sarap. Ma'am Edna Odoño Banayra, good evening. Ma'am Marife Rodriguez, good evening. Rodriguez is Mexican family. Mm. Mm. Even Gutierrez, honey. Hmm? Yeah? Captain Barbell. Mm. Long time we forget it, yeah? He have divorce, huh? Something, yeah? Not yet finished the divorce. He divorced already. Not yet. Oh. Only separated. So why the people they make it big, yani? Huh? Because he has girlfriend already, no? Hmm? Yeah, what is that? Kain po tayo, kain. Richard Gutierrez is his family also artist, yeah? Oh. Father something? All. Family artists. Mm. Oh. The father. Mm. The father very famous before. Oh? Mm. But now he's very old. How old around yani? Maybe 80 something. Mm. And very handsome, the father. Mm-hmm. Mm. That's why kids is coming. Yeah. Richard Gutierrez has twin brother. They're twins. Same face? Yeah. Mm. But the other one is bakla. Uh-huh. It's okay. That is artist also? Mm. No, I think he has business. Mm. But he is also very successful. He married with the artist girl? Yeah. What is her name? Marimar? Hmm? Not Marimar. Mm. Anong hanggang pangalan ng asawa? That is Marimar also is married with artist. Yeah, Ding Dong Dantes. Mm. That always showing he have motorcycle. Mm. Yeah? Mm. That man he like motorcycle. Yeah. When he got married, he used his motorcycle from his home to church. Oh? Mm. Mm. Not the car. Because he like motorcycle. Kain po, kain! They said when he deliver his mother, they go by motor. When they deliver him in the hospital. Dumalo na naman ang kwento. I see. This story come in my mind. Mhm. In that time, no motor actually, no? Maybe. There is already. But only rich people can buy that time. Hmm? Yeah. Only capital. Mm.
Kain po na Ninita, kain tayo. Ma'am Nympha Pinyon. Ma'am Maricon, kain tayo. Beatrice, Ma'am Christina, Ma'am Divine, kain tayo lahat. In Philippines, Kapitan, each area have Kapitan. Yeah. Supposed to have. Like the municipality, he's in charge like municipality man or how you No, will the tell him? municipality, the whole municipality is for mayor. But Different. every barangay there is kapitan. Here we don't have this area, the Kapitan and something. Because this country is run by monarch, Different rule. different way. Run by family. Even for Iran, we don't have Because no Kapitan. election. If there is no election, there is nothing like No, that. we have in Iran election, but we don't have Kapitan. And the Kapitan maybe who is in charge of the Shura. In Iran, Shura we have. But they have election. Yeah? Not for rich. In Philippines, who is rich is Kapitan. No, that is not correct way. Why you are talking too much? Huh? We are very talkative today. Because Very I eat talkative. What happened? biscuit. And I like conversation. Conversation. Spell. I make problem for myself. Spell conversation. Conversation starting with Q. Where? Seeteon. Dumane. That is correct. Arisiko. Conversation. Ceon. Versiation. And if you Hindi miss ko na nakain something, yung ulo. Bukas na ito kakainin. if you miss something, you Ah. have to complete it yourself. You will find Ako pa pala the missing word. You see, my Honey, you will finish that one? I am trying. What? You change your mind? No, for me, I like more the fry. Ah, you like fried. Fried oily, not good. Where is Nanay Nanita? Shout out kay Sheikh Kamar Ali. Where is? Nanay is there watching. Oh, Yeah, she's kain tayo. Sorry po. Nanay Nanita, I forget to tell her to greet her in the beginning. You have to greet Nanay in the beginning. Yeah. She's waiting for GR. GR, when he passed, he forgot something in basketball court. Again. Same story? No, basketball court is not at the end. Aywa. Because starting with Habibi. Start with the Habibi there. I am done. What does mean? This one is for my food tomorrow. That give the cat. No, because I am coming late tomorrow. I cannot cook. This one only for You the will cat. leave it here, it's khalas. No, I will put it in one container to put it in the fridge. Yeah. I eat too much. Even I Me eat too. biscuit. You Kahit hindi na hugasan. Pwede nang itaon sa banggirahan. Alam ganin niyo ang banggirahan, mga kaulam. What is Bangarihan? Banggirahan is the place At the... inside the kitchen where you put all your dishes. And it is made of bamboo. Bamboo is not good now. It's too much mayonnaise. It will come insect inside. You know, honey, in the Philippines, those people who has bamboo house, they are putting some medicine. The insect never come. Oh, Yeah.
Ma'am Irene Anas, Lolita Pile, Ma'am Mayet Abante Montiero, and Ma'am Catherine Estrella, good evening po. Arin nalawayan na sa kakadaldal ko. Ako rin naman ang kakain-yain. Salamat po Ma'am Catherine, Ma'am Sari Pescasio, good afternoon, good evening. Oo nga, ngayon ko nila hanapan. But most of the people... We are wearing both red. Mhm. Why you wear red like me? You wear, You're make- copying me? No, I wear it before. Talk to them while I'm No, I cleaning am my, finished, I while finished. I clean my hand. When I am drinking, I am not talking. They said if you drink, they said don't talk too much. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Too much rice. This I should be. And this one for the cat. This one. Yes. This is should be for the bird. The bird is not eating this one. No, that one. The big one. What? Uwak. What? What is name? Uwak. Awak. Yeah. E-O-Wak. In the Philippines, we call it uwak, honey. Warab here. Huh? Warab. Orab. Warab. Go. Ro. O-R-A-B. Warab. Orab. Yeah, like this. Valentin Patricia, kain po, Ma'am Valentin. In Philippines, what is name? Awak? Uwak. Ewak. 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 Uwak. What? Because he making wag. Yeah. That's why his name Awak. Ma'am Pearly Balimbing, good evening. Pabati daw sa kanyang apo na nag-birthday kahapon, si Yuan Balimbing. Happy birthday, Yuan! Ma'am Lani Kuwangko, salamat po. At kami nakaraos na rin magpag-graduate kahapon ng aming panganay na anak. And si Ibrahim ay umiyak doon sa venue. Ayun na, I saw you cry when that lady is speaking, the last lady who gave the speech, yeah? I know you cry. Hindi niya alam na alam kung umiyak siya. Ayoko siyang pansinin kasi ang ganda ng upo namin mag-asang tabako na, oh, grabe, promise. Promise mga kaula, magda-diet ako simula sa aking bakasyon. So, nung nakaupo kami ni Ibrahim, nakaupo kaming ganyan, magkapantay kaming ganyan sa upuan. Ngayon, Ma'am Dina Soriano, hello po. Ngayon, nung tapos na yung graduation, yung bigay ng certificates, merong dalawang estudyante na nag-speech. Basta yung una, hindi masyadong nakakaiyak. Ang nakakaiyak masyado yung pinakalas. Yung pinakalas na, Ma'am Edna Sato, ano po yung ulam mo may sabaw? Ano po, sinigang na isda na may pusit. Ayan, ganyan kami sa Batangas. Ang pusit sinisigang namin sa kames na tuyo at kamatis. Tapos, nung parang ngawit, yung parang isipin nyo from 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, 4 na oras kami mga kaulam nakaupo. Tumayo lang kami noong bibigyan na ng certificate ang anak ko sa stage. Siyempre, dapat kasama dito kasama ang magulang. Hi, Kuya Timyong! Salamat po, Ma'am Marites. Tapos, may batang isang estudyante na grade 12 din na nag-speech, yung pinakalas na sobrang haba ng speech. Medyo umangat akong ganyan sa upuan. So, parang naiwan si Ibrahim sa likod ko. Yung parang medyo, dati magkapantay kami, medyo umuna ako ng kaunti. Dan masakit na nga ang likod ko ng kakaupo. Yung speech ng bata, mga kaulam, yung sobra siyang nagpapasalamat sa lahat. Sobra daw niyang na-appreciate lahat ng nangyari sa kanyang buhay simula grade 1 hanggang grade 12, yung mga nakasama niya, ganyan-ganyan. Good morning, Nancy, my love. Nako, okay naman, Nancy, ang graduation. Alhamdulillah pa, it went well. Ang hindi lang talaga magandang nangyari sa graduation kahapon is, yung pauwi kami, na traffic kami masyado dahil meron daw aksidenteng naganap doon sa unahan namin. So, ang traffic, ang ginawa namin, umiiwas kaming pa-traffic. Pag iwas namin, doon sa pinuntahan namin, ma-traffic din. Ma-traffic din dahil ginagawa naman yung tulay. Diyos ko po, wala kami kagabing suutan. Can you imagine?
Umalis kami ng venue, 6:30. Dumating kami ng bahay, 8:15. O, di ko lang 2 oras. Dapat yun ay 45 minutes lang na biyahe. Tapos, eto na. Nung yung speech ng bata, pinasalamatan niya talagang lahat. Talagang binaybay niya lahat ang pangalan ng lahat ng mga teachers na nakasama niya, ang kanyang mga kaklase, lahat ng staff ng school, even to the lowest staff, from lowest to the highest staff, binanggit talaga niya. Nung pagkatapos nung sabi niya to my mama and papa, yung pagsabi niya sa salitang mama, pumiyok na yung bata, mga kaulam. Pumiyok na talaga siya, huminto na talaga siya, hindi niya na hold yung luha niya. Doon na siya talaga nag-stop for a while, siguro mga 3 seconds siyang nag-stop. Yung pagkaganyan, ako'y naiyak, tumulo ang luha ko. Ngayon, hindi ko gustong ipakita kay Ibrahim ang mukha ko kasi makikita niyang naiyak ako. Paglingon ko, nakatungo si Ibrahim, tapos tumutulo ang luha niya. Tulo ng tulo ang luha niya. Ako naman tulo din ang tulo ang luha kahapon. Iyak siya na iyak. Hindi niya alam. Ngayon ko lang sinabi sa kanya dito, nung nasa bahay kami, ngayon lang araw na to. Ngayon ko lang sinabi sa kanya na, hoy, alam kong umiyak ka kahapon. Sabi niya, bakit ikaw din naman? Sabi ko, syempre nakakaiyak naman talaga. Oy, congratulations sa iyong pamangkin, Ma'am Elma. Actually, itong anak ko, simula grade 1, ano talaga siya, top 1 talaga siya sa klase. Noong nandoon pa siya sa American School. Ma'am Eva O'Malley, oo nga Nancy. Hindi parang, marami kasi kami mga kaulam dinaanan. Hindi ko lang ikinukwento sa inyo, Amara. Sobrang dami naming dinaanan simula noong 2020 na nag-COVID. Kaming buong pamilya namin, sobrang dami namin dinaanan na dumaan kami sa... Salamat, Ma'am Maricon! Dumaan kami sa bingit ng kamatayan. Totoo yan, mga kaulam. Dumaan si Ibrahim sa malaking operasyon sa kanyang katawan. Muntik na si Ibrahim nawala ng trabaho. Tapos ang anak ko nagkasakit. Itong graduate kahapon, nagkasakit siya. Na akala namin, mga kaulam, hindi siya makakagraduate. Si Maria, mga kaulam, was a consistent top 1 sa klase simula nung KG 1. Simula nung kindergarten 1 hanggang grade 8. Ngayon, nung nag-2020, mga kaulam, na nag-COVID, akala namin mag-asawa, uuwi na kami mag-iina sa Pilipinas. Dahil nagkaroon nga ako ng anxiety noon, nagkaroon ako ng nervyos, na akala ko, mga kaulam, hindi ako makaka-recover. Sobrang nga namin, mga kaulam, daming pinagdaanan. Kung alam nyo lang, akala ko noon hindi ako makaka-recover, naiiyak ako pagka naalala ko yung pinagdaanan namin. Akala ko hindi ako makaka-recover, mga kaulam, sa anxiety ko. Pinagamot ako ni Ibrahim nung ninervyos ako dahil sunod-sunod ang trials na pinagdaanan namin nung naiiyak ako. Sunod-sunod yung trials na pinagdaanan namin nung 2020 na akala ko, mga kaulam, hindi ako talaga makaka-recover sa anxiety ko noon. Tapos, yung anak ko, nagkaroon din siya ng anxiety, yung panganay ko. Ay, Nora, Ma'am Mervildo, hello po. So, akala namin, mga kaulam, parang ako, mahirap talaga, mga kaulam, sobrang hirap ng isang ina magkasakit, no? Naiyak ako, mga kaulam, promise. Naiyak ako. Mahirap ang isang magulang magkasakit, lalo na kung ayaw mong ipahalata sa mga anak mo meron kang sakit. Hindi ko pwedeng ipahalata nun sa mga anak ko na may dinaramdam ako sa sarili ko kasi sila din meron eh. Si Ibrahim din meron. Kaya kahapon, mga kaulam, masayang-masaya kami ni Ibrahim dahil akala namin hindi makakatapos ang anak ko. Promise. Malungkot ang anak ko kasi parang feeling niya, parang pakiramdam niya, hindi siya masaya kahapon actually. Dahil hindi daw siya nag-graduate ng may honor, hindi daw kagaya nung nag-graduate siya ng kindergarten. Kindergarten, mga kaulam, graduate ang anak ko nasa American School. Grabe, ang dami ng kanyang medal. Promise. KG1 pa lang siya, top 1 na siya. Sabi ko naman sa asawa ko, nag-uusap kami ng asawa ko, sabi ko,
Nung nakita ko yung invitations, sabi ko, si Mariam walang award kahit isa. Sabi ng asawa ko sa akin, huwag ka nang malungkot. Sobrang saya ko na nakagraduate siya kahit wala siyang award. Kasi nga hindi namin in-expect na makakatapos siya ng grade 12 dahil ang dami niyang sakit, mga kaulam, ang dami niyang sakit. Kita niyo kahapon, kung napansin niyo kahapon yung yung video na in-upload ko kanina na kumakain ako na nakapin, yung pagkarating ko galing sa graduation, nung kumain ako na may pritong bangus, katabi ko siya noon, yung yung ganyan siya ng ganyan, bumalik na naman yung matindi niyang ubo, na parating pabalik-balik sa kanya, parating kahit anong pa-check up namin walang makita ang doktor, tapos nagkakalagnat siya parati, hindi namin, tapos minsan mga kaulam 1 week, tapos minsan 1 week siya hindi papasok, umabot pa siya ng 1 month, yung mga ganyan. Tapos kahapon, parang hindi siya masayang graduate kasi feeling niya, wala siyang nabigay sa amin na award niya. Sabi naman namin ng asawa ko, anak, kahit wala. Lagi ko nga sinasabi sa kanya, hindi sukatan ng honor, hindi sukatan kung ilang medalya ang matatanggap mo para magtagumpay ka sa buhay. Hindi, sabi ko, hinalimbawa ko nga, sabi ko, may mga kaklase nga ako noon, parang hindi sila nag-e-exist sa klase, mga tahimik sila, wala silang kahit na anong award, ganyan. Pero ngayon sobrang successful nila, anak, sabi ko. Mga nasa ibang bansa sila, mga manager sila ng malalaking showroom ng sasakyan. Yung parang sabi ko, huwag mong gawing sukatan ng tagumpay ng isang tao ang bilang ng medalyang matatanggap mo sa graduation. Ang importante makatapos ka, ang importante malagpasan mo tong grade 12, sabi ko sa kanya. Ang pag-uusapan na lang natin dyan is ang college mo, kung paano natin idadaos, sabi ko sa kanya. Kaya kahapon sa speech talaga ng bata kahapon, iyak talaga ako ng iyak, mga kaulam, promise. Naiyak ko talaga. Sobrang nakakaiyak yung speech ng bata. Basta sabi niya, for my mama, ang dami-dami niya ng pinasalamatan. Ang pinakahuli niyang binabanggit yung parents niya na sabi niya, and for my mama and papa. Pag sabi niya ng mama, pumiyok na yung bata, sabi niya, ang dami-dami daw niyang shortcomings, pero iniintindi pa rin daw siya ng magulang niya. Doon na talaga ako, mga kaulam, bumigay kahapon. Si Ibrahim, grabe ang iyak kahapon. Kasi, habang ongoing, mga kaulam, ang graduation, kasi ang graduate kahapon, grade 10, at saka grade 12. Ay di ang dami, mahigit na 200 na estudyante yata yon. Di ang dami. Ay, ang pinakahuling tatawagin sa stage para tumanggap ng diploma, ang section ng anak ko, grade 12E. So, sila ang pinaka-last. From grade 10A, nag-uusap na kami mag-asawa. Sabi ko sa asawa ko, tinitinan ko yung invitation. Sabi ko, hindi kaya malungkot masyado si Mariam kasi wala siyang award, ganyan. Sabi naman ng asawa ko, hindi siguro, hindi siya malulungkot niyan. Sabi ko, hindi parang malungkot siya eh. Sabi niya, sabi ng asawa ko, personally daw para sa kanya, wala daw siyang pakialam. Kung meron man daw award o meron man daw honor yung anak ko, ay di bonus na lang daw yun. Pero wala daw siyang pakialam kay may award, kay wala. Ang pinakamasayang sandali daw sa buhay niya, nakaakyat ng stage ang anak niya at nakapagtapos ng grade 12. Ay, grabe. Kahapon, mga kaulam, ako ang pinaka-proud na asawa. Promise. Ako talaga. Sa lahat ng mga anak ko sa school, simula KG. Kahapon, gustong-gusto kong umagaw doon ng medal at sabitan ng medal ang asawa ko talaga, promise. Gustong-gusto ko talagang mangagaw kahapon na sabi ko nga, sana nakapili na lang pala ako ng medal para nasuotan ko talaga ang asawa ko. Kung meron talagang pinakamaswerte asawa din kahapon, parang ako yata. Meetings, tuition fee, paghatid sundo, pagbili ng uniform, pagbili ng libro, pagbili ng sapatos, kahit stockings, mga kaulam, nagagamitin ng mga dalaga ko. Ay, ang asawa ko talaga lahat.
yung kada i-remind ng teacher kung ano ang kailangan, hindi niya na ako hihintayin sa hapon. Bago sila uuwi ng bahay, nabili niya na. Katulad noong siguro mga month of December, nagre-reklamo ang bunso ko dahil nung month of December, January, February, ang hirap nga naman makatuyo ng damit dahil nga taglamig. 2 beses ang PE nila sa isang linggo. So, ang PE uniform ng anak ko, isang set lang, isang t-shirt, tsaka isang pants. Okay na nung kumbaga ngayong tanghali, halimbawa, parang dumaing lang yung bunso ko na sabi niya, Baba, sabi niya, nalaban na ba ng mami yung nalaban ba ng mami ang pampi ko? Kasi pag hindi sila nakakapaglaba, ako ang naglalaba. Sabi ng asawa ko, parang kakalaba lang yata. Hindi na naman yun matutuyo hanggang bukas. Wala naman akong isusuot bukas sa PE, baka basa pa. So, ang ginawa ng asawa ko, ipinasok, galing sa balcony, ipinasok yung damit, tapos tinutukan niya sa electric fan para hanggang umaga tuyo. Tapos kinabukasan mga kaulam, alam mo, pag uwi ng asawa ko galing sa school sa pagsundo, bumili siya ulit ng isang set. Binilhan niya. Sabi ko, ba't ka bumili? Malapit na matapos ang taon. Nagre-reklamo yung anak mo mahirap daw pag-iisang set. Sa amin mga kaulam, wala ditong mga estudyanteng dalawang set ang pang-PE. Isa lang talaga. Palibasa ang mga bata dito, sanay na hindi naglalaba din ng damit. Isuot ngayon, isusuot ulit bukas. Salamat, Aisha. Thank you. Basta, ako, parang sabi ko nga, iniisip ko talaga kapag mga kaulam na nakaupo kami doon sa venue. Sabi ko, Diyos ko, wala akong, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Parang sabi ko, sobrang pasalamat ko talaga na yung hindi ako mayaman, hindi mayaman ang asawa ko. Sobrang, minsan nga kulang pa yung sinasahod namin. Bihirang-bihirang sumobra at parating kulang pa. Pero alam niyo mga kaulam, hindi man lang ipinaramdam sa akin ng asawa ko na mahirap ang buhay. Thank you, Shua. Thank you so much, Stars. Maraming salamat. Nagdadrama talaga. Yung alam niyo yun, yung parang may mga panahon na kailangan din niyang magpadala sa nanay niya dahil may sakit ang nanay niya. Sasabayan pa ng tatay niya. Kasi hiwalay ang parents ng asawa ko mga kaulam. Hiwalay ang nanay at tatay niya. Sasabayan pa ng paghingi ng tatay niya. Alam niya yun, yung hindi niya idadaing sa akin na kulang ang sahod ko ngayon dahil nagpadala ako sa nanay ko, tapos humingi pa yung tatay ko, tapos ang dami ng mga kailangan ng mga bata. Hindi talaga niya ipaparamdam sa akin yan. Alam niyo yun, yung hindi talaga siya mapera, hindi kami mayaman. Sabi ko nga kanina, minsan lang ang may sumusobra, mas madalas kulang pa, pero hindi ka talaga ipinaramdam sa akin ng asawa ko mga kaulam. Kaya naman, halata namang hindi naman nararamdaman. Ang hirap ng buhay. Hindi talaga yan taong marunong dumaing. Hindi ko talaga, alam niyo yun, yung hindi siya, may mga taong uunahan ka na yung, pag alam niya, lalo na pag alam niyang hihingi ang asawa ng pera, uunahan na ng iba ng daig. Siya hindi wala siyang gayon. Hindi siya yung dadaing para hindi ako makahingi ng pera. Noong isang araw, sabi ko sa kanya, i-exit ng Oman si Jerome. Sabi ko, magbabayad ako sabi ko, naghati kami ni Nulliver sa visa ni Jerome. Sabi niya, di mabuti. Sabi niya, it's okay, very good. Sabi ko sa kanya, kay Ibrahim, alam mo yung konting sinasahod ko sa Facebook, malaking tulong din yan Kita mo, mapapa-exit namin si Jerome, ganyan. Masaya ako, sabi kong ganyan. Tapos, ina-expect ko na darating na yung sahod ang sahod sa Facebook mga kaulam, either 24 ng month dumarating sa account ko. For some reason, kung kailangan kong gagamitin, tsaka hindi dumating ang sahod. Alam niyo kung kailan na pumasok ang sahod sa Facebook? At 30. Di late na. 29 si Jerome mag-exit kailangan bayaran namin ang visa ng 28 ng May. Sabi ko kay Ibrahim, kulang ang pera ko. Sabi ko, pasahan mo nga ako sa account ko ng ng 300 kasi kulang ang pera ko, ganyan. Ang pera ko sakto sa visa ni Jerome. Pero, magkailangan kong magbayad ng, ano nga bang babayaran ko? Kailangan kong magbayad ng credit cards ko. Kinulang ako ng 300. Sabi ko sa kanya,
pasahan mo naman ako ng 300, tapos para pagkatapos ko mag-tutor, may malapit na bayaran ng credit card doon sa bahay ng tinututoran ko, magbabayad na ako ng credit card. So, pinasahan niya ako ng 300. Tapos, sabi ko, ang 300, pag pumasok yung sahod sa Facebook, ibibigay ko sa iyo. No problem, ganyan. Sakto na nabukasan niya, so pumasok na nga yung sahod sa Facebook. Tapos, itong bunso kong anak, sabi niya, Mami, kung may make-upan ko sa Ate Mariam sa graduation niya, tinanong ako ni Sarah, sabi niya, Mami, bakit ako ang magme-makeup ka, Ate Mariam? Ba't hindi mo na lang siya pa-makeupan sa labas? Sabi ko, anak, 300 ang bayad sa pagpapa-makeup sa labas. Ang mahal-mahal. Ang galing-galing mo mag-makeup. Sabi ko sa kanya, ang galing-galing mo, you're very talented. Sabi ko, use it with Ate Mariam. So sabi niya, wala na akong gamit kasi naubos na yung gamit ko So, sabi niya, bumili ka ng foundation, bumili ka ng lipstick, bumili ka ng ganito ganyan, bumili ka ng primer, ganyan. Hindi ako marunong makakaulam. Wala talaga akong kalam-alam sa pagbili. Pumunta ako sa bilihan. Yung pera kong 300, ibabalik ko sana kay Ibrahim yung. Kasi ganun ako mga kaulam. Pag humihiram ako kay Ibrahim, binabalik ko talaga. Good evening, Ma'am Nancy. Pangaliban ka mo. Binabalik ko talaga sa kanya. So, yung 300 ko, winidraw ko na kasi ibabalik ko na nga kay Ibrahim. Inutusan niya ako ni Sarah. Sabi niya, Mami, bumili ka ng ganito. Kailangan ko ng primer, kailangan ko ng foundation, lipstick ni Ate Mariam, ganito, ganyan, ganyan. Mahal pala yan, mga kaulam. Hindi ko alam. Hindi ko alam na yan pala ay mahal pala ang foundation, mahal pala ang primer, mahal pala ang lipstick. Buti na lamang yung binilan ko. Alam niyo naman ako machika, mga kaulam. Sobrang machika ako. Ang ginawa nung binilhan ko, sabi ko, alam mo ba, ito para sa graduation ng anak ko, hindi lang ako babayad sa makeup artist. Sabi ko, yung bunso ko na lamang ang mag-makeup sa kanya. Ay, talaga, ma'am? Yung bunso mo marunong? Sabi ko, oo, lagi kasi siya nag-aaral sa University of YouTube. Sabi ko, ganyan, ng pag-makeup. So, natuto siya, napakagaling niya, ganyan. Medyo siguro natuwa yung binilhan ko. Shout out sa Lulu Stadium, doon sa Blush. Sa taas, kung may mga nanonood man na staff ng Blush, sa taas ng Lulu Stadium. Maraming salamat, kabayan. Binigyan mo ako ng isa pang libreng lipstick. Hello, Ma'am Melissa and Ma'am Emma Alcarazo. Binigyan niya ako bali nakadalawa ako ng lipstick, basta ang dami kong binili sa kanya. Tapos, sabi ko kay Ibrahim pagdating sa bahay, sabi ko, honey, yung 300 na ibabayad ko sa'yo, nabawasan ko. Sabi niya, bakit? Anong binili mo? Bumili ako ng pang-makeup. Sabi niya, magkano ang total? Sabi ko, 116 dirhams lahat. Sabi niya, okay lang. Sabi ko, kasi honey, kinukwenta ko, kung pamay-makeupan ko sa labas, 250 to 300. Isang beses lang iyon. Kung nung binili ko to, 116, magagamit pa ito sa mga susunod nilang dalawa, hindi lamang itong graduation na ito. So, nakatipid tayo. Sabi niya, it's okay. Sabi ko, pwede ba yung sukle, ibibili ko na lang ng damit ko kasi wala akong blouse. Sabi niya, no problem. Alam mo mga kaulam, hindi ko binili yung tira. Yung sukle sa 300 na nakuha na ng 116, sabi ko, ibibili ko ng blouse ko. Hindi ko nabili. Hindi kinaya ng kalooban ko mga kaulam bumili ng blouse. Yung sunod ko kahapon na nasa inner na pink, tapos pinatungan ko ng white. Kay Mariam yun mga kaulam, hindi yun sa akin. Sa panganay kong anak yun kay Mariam, noong umatan siya ng debo dati, na pink daw ang dapat motif nila. Binili ko yun sa kanya sa Forever 21. Tapos ayaw niya na ulit isuot. Sabi niya, Mami, hindi mo ako susuot ng ganyan. Doon lang sa debo. Kung gusto mo, gamitin mo na kung meron kang mga event na paggagamitan. So ginamit ko kahapon. So, yung perang supply na sa akin hanggang ngayon, hindi ko alam kung ibabalik ko kay Ibrahim. Parang gusto ko nang kupitin. Hindi, sasabihin ko kay Ibrahim na may bibilin ako doon sa sukli. Hindi naman siya magagalit, pero hindi rin siya mga kaulam yung, uy, ibigay mo sa akin ang sukli, hindi siya ganyan. Kaya lang ako sa sarili ko ang nahihiya kasi ayokong nadadala. Alam niyo yun, yung sa susunod nahihiram ako, baka ayoko makakarinig na, baka hindi man na naman ibalik ang yung mga ganyan ayoko. Hindi ko pa naranasan, pero ayokong maranasan na masabihan ako na hindi ako nagbabalik ng sukli o ng bayad. So, meron pa siyang 184 sa akin. Titingnan ko kung anong gagawin ko sa 184 mga kaulam. Hello po, Ma'am Eileen Aledo Anis from Palawig, Zambales. Ma'am Delina Hoxon, Ma'am
Gina Ramos and Ma'am Emma Alcaraz. So, yung kahapon ang kaganapan. Tapos, nung papunta na kami nung pauwi na kami mga kaalam, grabe kami ng traffic. So, ito nga yung yung lalagyan ng binili ko sa kanyang kwintas kahapon. Nagandahan ako kasi napakasimpleng chain laang na hindi na kailangan lagyan ng pendant. Kasi ay ng anak ko mga kaulam ng kwintas na may pendant. So, binilang ko lang siya ng kwintas na very simple, 3.4 grams. Medyo kahapon natapatan ko na medyo mababa ang presyo ng ginto kahapon. So, swerte ko na kahapon kahit papaano. So, ayun. Tinanong ko ang anak ko, sabi ko, anak, bibilan bakit? Sabi ko, sumama ka sa akin, bibilan kita ng bagong sapatos. Sabi niya, hindi na ma'am, hindi ko naman, kailan ko na, graduate na ako, kailan ulit ako magsusuot ng ganyang sapatos. So, sabi ko, ano gagamitin mo? Di ba sabi niya, okay pa naman yung sapatos na ginagamit. Sabi ko, anak, 2 years na yun. Sabi niya, ano ngayon, okay pa naman. O, sige. Ang ginawa ni Ibrahim, nilinis, pinakinta. O, nagmukhang bago. Sabi ko naman, anong gusto mong bibili natin sa iyo na na isusuot mo pa, bilang kita ng black pants. Sabi niya, I have 2 black pants. Sabi niya, why, ba't kailangan ko pang bumili? Ba't kailangan pa natin bumili? Sabi ko, hindi kasi anak, sabi ko parang, ikaw lang yata siguro ang gagraduate, wala man lang bago. Sabi niya, bakit tayo magbabago? Nakatakip naman yan ng gown, yung toga. Hindi naman nila makikita. Bakit tatanungin ba doon? Sabi niya, kung bago ba ang shoes mo, bago ba ang pantalon mo, bago ba ang medyas mo. Hindi naman, mami, sabi niya. Nakatakip naman yan, ang bago naman sa amin yung toga at yung gown. Sabi ko, sige, parang nalungkot ako mga kaulang kasi wala man lang akong binili. Parang, ano ba ang contribution ko sa graduation na ito? Parang wala. So, pumasok ako sa kwarto. Siguro mga alas 10 ng gabi yun. Ay, hindi, mga alas 8 ng gabi. Sabi ko kay Ibrahim, sabi ko, honey, bilhan natin si Mariam ng gold. Sabi niya, bakit? Humingi ba? Sabi ko, hindi man kailangan humingi ng bata para bilhan. Sabi ko sa kanya kasi, nag-i-insist akong bilhan siya ng ganito, kailangan may bago siyang ganito. Ayaw niya. Sabi niya, okay. Sabi niya, may time pa ba tayo? Sabi ko, pero meron pa. Sabi ko, alas 12 nagsasarado ang mga ang tindahan ng gold. Sabi niya sa akin, sobrang traffic na. Sabi niya, alas 8, traffic, rush hour. Sabi ko, anyway, may oras pa naman ako sa umaga kasi alas 12 naman tayo aalis ng bahay or 12:30. Ang bukas ng bilihan ng gold, alas 10. Sabi ko, ang lapit lang ng bilihan. Sabi ko, ganyan. Kaya pa sa oras. Sabi niya, sige. Tapos bago ako natulog, sabi niya, ilagay mo na yung card ko sa wallet mo. Tapos pagising mo sa umaga, umalis ka na. Bumili ka na. Hindi ganyan. Sa sobrang excited ko, umalis ako sa bahay alas 9. Hindi ko alam na ang bukas nga pala ng bilihan ng gold alas 10. Pero kasi sabi ko, ang bilihan ng gold na pupuntahan ko ay nasa mall. Sabi ko, normally, ang bukas ng mall, ang mall timings is 9 o'clock. So, dapat lahat ng establishment sa loob, 9 o'clock ang opening. Sabi kong ganyan. So, pumunta ako ng 9. Umalis ako dito 10 to 9. Saktong 9 na doon ako, 10 minutes drive laang. So, pagdating ko doon, alas 10 pa pala. So, sabi ko, parang sobrang excited ko naman. Ako kasi mga kaulam, kaya hindi ako natagalang bumili kahapon ng alahas. Nasa isip ko na kung ano ang bibilin ko. Pagdating ko, nung pinakita sa akin ng salesperson, ando na kaagad yung pinakagusto ko. Pinatimbang ko lang. Sabi ko, kuya, sabi ko ganyan, kuya, can you weigh this one? I just want to know, how many grams and how much. O pagkasabi sa akin, sabi ko, kuya, I'll take it. Tapos sabi ko, kuya, did you gift wrap? Sabi niya, no, we don't. Sabi ko, please, can you please at least wrap it like, very presentable because today is my daughter's graduation at in a couple of hours, we have to go to the graduation and this is our gift. Sabi niya, really? Sabi ko, oo, and you are my first customer, my first client today. Sabi ko, really? Sabi ko, alam mo ba, kuya, binola-bola ko mga kaulam. Pero totoo yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, alam mo ba na sobrang swerte ko na magbuena mano. Pag ako nagbuena mano maghapon, ang laki ng benta mo, ang daming bibili sa'yo. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi ko, hindi kasi sa Pilipinas, kuya, may paniniwala kami. Kapag magaling magbuena mano ang isang tao, dire-diretso yan, yung luck mo talaga. You will be very lucky selling your gold the whole day. Tapos tawa siya ng tawa. Tapos alam niyo yung ginawa sa akin ni kuya, yung staff discount niya, pinagamit pa sa akin yung staff discount niya. So dapat,
ang butal doon sa pinaka whole amount na babayaran ko, yung pinaka butal is 170 dirhams. Alam niyo ba ginawa niya? Tinanggal niya halos na wipe out na yung 170 dirhams. Alam mo, malaking pera din kaya yun. Ano din kaya yun? Almost 3,000 pesos din ang na-discount ko kahapon. So minsan, alam niyo mga kaulam, yung pagiging machik, minsan ang pagiging madaldal ko, at saka ang pagiging ano ko talaga, nakakatulong din minsan. Pero minsan hindi rin nakakatulong. Minsan napapahamak din ako. So pagkatapos kong bumili kahapon, umalis ako sa store ng 10:30, mga before 11, nandito na ako sa bahay. So ang ginawa ko, dahil alam ko hindi ko na kaya magluto, wala ng oras, dahil maliligo pa ako, aayusan pa yung anak ko, aayusin ko. Yung buhok ng anak ko, ako ang nag-ayos noon, yung buhok niya. Tapos si Sarah ang nag-makeup sa kanya. Sabi ko wala ng time. So ang ginawa ko bago ako umalis doon sa mall, may supermarket na malaki. Bumili muna ako ng kanilang pagkain. Bumili ako ng white pasta, tapos binilang ko rin sila ng potato. Yun nga kahapon nasa reels ko, yun ang pinakain. Sabi ko, mga anak, kumain muna kayo ha. Habang ako'y naliligo, kayong dalaway kumain. Tapos pagkakain nyo, mag-toothbrush na. Sabi ko, Maria, mag-toothbrush ka na kasi pagkakain mo, ayusin ka na ni Sarah. But very sad, kasi si Sarah hindi allowed sumama sa venue mga kaulam. Kasi dalawa lamang ang allowed na kasama. So ako at si Ibrahim. So si Sarah naiwan dito sa bahay. For the whole 8 hours, si Sarah nag-iisa sa bahay. Katulad din last year, nang graduate si Sarah ng grade 6 last year, si Mariam naman ang naiwan dito. Kasi dalawa din lang ang allowed na kasama. So si Mariam naman ang naiwan. So, parang nag-take turns lang sila na si Sarah kahapon. Wala namang problema sa anak ko na yun. Matutulog daw siya, o kaya manonood daw siya ng mga movie, o kaya makikipagkwentuhan daw siya sa mga kaibigan niya online, ganyan. So ako palay lang ang tawag ko kay Sarah, okay ka ba dyan? Nagugutom ka ba? May pagkain dyan, ganyan. Sabi niya, mami, huwag mo kong alala, ang dami-daming pagkain dito, hindi ako magugutom. Sabi niya, tapos yun, on the way namin papunta sa venue mga kaulam, Diyos ko, nawala pa kami. Kung bakit baga naman ang Philippine School, parating napakalayo ng venue. Sobrang layo ng venue kahapon mga kaulam. Bukod sa sobrang layo ng venue kahapon mga kaulam, on the way is 47. It was 47 degrees. Halos yung aircon ng sasakyan namin ayaw nang gumana kahapon sa sobrang init. 47. Ano 47 or 49? Yeah, right there. 47 to 40. Umabot pa ng 49 nung nasa pinaka. Because that desert area. Desyerto kasi mga kaulam, desyerto. I-upload ko talaga mga kaulam. Alam niyo para kami nasa aromahan. Alam niyo yung puno ng aroma, yung matinik. Puro aroma na ang nasa paligid ng venue. Desyerto. Kaya umabot ng 49 degrees kahapon doon sa sa venue. Sobra talagang init. Thank you, Nancy. Salamat, Nora. Thank you. Tapos, naka-GPS kami. Ako ang may kasalanan kung bakit kami nawala kahapon. So, alam niyo yung tingin sa akin ni Ibrahim na ganyan, na talagang kulang na lang ang kakainin ako. Ang ginagawa ko, gumaganyan talaga. Magkatabi kami sa sasakyan eh. Kasi sabi niya, kasi yung minsan ang GPS, parang may sumpong ba? Yung hindi siya nag-show ng blue line kung saan mo susundan. Wala siyang blue line kahapon. I-instruct lang niya kung saan ka pupunta, kung saan ka i-exit. Parang na-confuse kami doon sa hiwalay na daan, yung parang magkaganyan. Sabi ni Ibrahim, saan tayo hani? Sabi niya, kaliwa ba tayo o kanan? Sabi ko, hindi, kumanan ka. Sabi ko ngayon, sumunod naman sa akin, kumanan. Biglang pagkakanan niya, sabi nga ng GPS, o ibig sabihin, mali ang aming way. Sabi niya, alam mo bang nasa Emirates Road tayo na sobrang layo, na pag nawala tayong exit? Sabi ko sa kanya. Nag-google na naman ako sa map, nag-google map na naman ako ng kung saan pinakamalapit na U-turn. May itinuro at least sa amin na pinakamalapit na U-turn. Pinakamalapit na U-turn na pero ang layo pa rin kung paano kami naka-U-turn. Dapat ang nakalagay sa invitation, 1 hour before, dapat nandoon na kami. Unang-una mga kaulam, pag na-late ka doon, wala kang parking. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ang Philippine School ay doon talaga nagdadaos na ang dami-dami nilang estudyante, ang liit-liit ng parking. Siyempre mga kulang, mga magulang, may sasakyan yan eh. May sasakyan sila. So doon kami nagtagal andun na kami sa venue pero hindi umangat ang sasakyan dahil walang maparkingan. Saan kami nagparking?
sa alikabukan, sa buhanginan na sobrang alikabok na umuusok na halos ang alikabok sa sobrang init. Na ayaw ni Mariam bumaba kasi daw yung sapatos niya lulubog sa buhangin, pati daw sapatos ko lulubog sa buhangin, tapos naka-makeup na mga naman siya, tapos ang init. So, sabi ko kay Ibrahim, maawa ka naman, doon mo naman kami ng anak mo ihatid sa may gate, tapos tsaka ka na lang bumalik sa parking. Hay, Diyos ko. Tapos pagdating namin, ito si Ibrahim, naispatan agad, may nagtitinda ng kutsinta. Sabi niya sa akin, Nani, gusto ko ng kutsinta. Sabi ko, pwede bang mamaya na tayo bumili ng kutsinta? Umakit na muna tayo at mag-uumpisa na 2:00 na, oh. Sabi ko ganyan. Dapat 1:00 pa lang, nandito na tayo. Ganyan. Umakit kami. Maya, siguro mga 30 minutes kami nakaupo. Sabi niya, Hani, pwede kang bumaba, pwede kang bumili ng kutsinta. Sabi ko, hindi ako pwedeng bumaba. Ang dami nakabantay, oh. Maya, lumapit yung, kasi may kumpare ako mga kaulam na nagtatrabaho sa school. Tapos meron din anak ang teacher ko nung elementary ako, yung teacher ko, may anak siya na siya ang registrar doon. Sabi ko, Ma'am Joy, gusto ni Ibrahim bumili ng kutsinta, meron pa kaya? Nakaubos na. Ako nga gusto ko rin bumili, naubusan din ako. Sobrang lungkot talaga ni Ibrahim mga kaulam nung naubusan siya ng kutsinta. Kasi ang tagal na daw niyang hindi na, sa lahat-lahat ng Pilipino nakakanin, pinaka-paborito ni Ibrahim mga kaulam ang kutsinta talaga. Promise. Yun lang talaga ang pinaka-favorite niyang kakanin. Puto, hindi siya masyado sa puto. Biko, hindi din. Kasi ang biko may gata. Basta kutsinta lang ang gusto niya. Tapos yun, ganyan-ganyan. Yung pagbalik namin, nagtaka din kami, nag-GPS din kami, pagbalik namin kung saan kami dadaan. Sabi ni Ibrahim, bakit kaya tayo nililigaw nitong GPS na ito? Sabi ko, oo nga, ang pagdadalhan niya sa atin, yung may toll gate na bayad, gusto namin dumaan doon sa walang toll gate. So, pinatay namin ng GPS. Sinundan na lang namin yung mga nakapangalan na going to Sharjah, ganyan-ganyan. Kaya pala kami dinadirect ng GPS sa ibang way dahil pala doon sa dadaanan namin pauwi sa bahay namin may malaking accident. Sabi ko kay Ibrahim, minsan sumunod tayo sa GPS, no? Hindi tayo marunong pa sa GPS. Hihingi-hingi na yung tulong sa GPS tapos hindi natin susundin siya. Ako na may marunong gumawa ng kutsinta, ako lang itinatamad. So kahapon, buti na lamang nung nakita namin yung signage na may aksidente nga doon sa dulo, merong pa-exit na ang dadaanan namin ay sa may airport. Naghahanap na kami mga kaulam ng McDonald's. Kasi tinanong ko si Mariam, sabi ko, Mariam, anong gusto mong kainin, anak? Kasi alas 7 na, wala ka pang, ang kumain ka, alas 11 ka pala ang kumain, alas 7 na ng gabi. Pare-pares kami na walang kain. Sabi ni Mariam, I want McDonald's. Sabi ko, anak, pwede bang iba naman? 2 years old ka pala, nagma-McDonald's ka na hanggang ngayon. I want McDonald's, mami. Sa kakahanap namin, nakakahanap ng McDonald's, nakarating kami ng malayong lugar. Alam nyo, nakahanap kami ng McDonald's. Sabi ni Ibrahim, dito may alam ako McDonald's dito sa dadaanan natin kasi dito ako laging bumibili ng McDonald's pag pumupunta ako sa bahay ng boss ko, sabi niya. Pagpunta namin under renovation ng McDonald's. Tinanong niya kung gaano kaalat ang pag-uwi namin kahapon. Sabi ni Mariam, Mami, bakit opening soon ang nakalagay? Ay, pagtingin ko, under renovation ng McDonald's, honey. Alam niyo kung saan pa kami nakabili ng McDonald's? Dito rin, sa malapit sa bahay namin. Simula sa venue, naghanap na kami ng McDonald's, wala. Dito rin, sa malapit sa bahay namin kami In short, nung kumain ako kagabi ng ang ulam ko ay bangos, yung mag-aama kumakain ng, si Ibrahim kumakain ng Big Mac, si Mariam kumakain ng nuggets, si Sarah kumakain ng nuggets. Sus Maria Joseph, inabot na kami hanggang alas 8 saka pa kami nakakain. Dito naman, ang GPS at ang Waze, okay lang ang gamitin. Pero, ang problema lang dito kapag ang lugar is under construction. Minsan doon pumapalya ang GPS at saka ang Waze dito. Kunyari, itong malaking lugar na ito, under construction, may sinaraduhan silang road. Hindi na-detect ng GPS yung mga sinasaraduhang road na yun. Doon kakaproblema. Pero kahapon, grabe talaga. Traffic. Tapos pag nung malapit na dito sa amin, malaki din ang traffic. Bakit? Inaayos naman ang tulay. Kasi may nag-leak na tubig. Laki-laki ng tubig. Hay, Diyos ko, sabi ko, sabi ni Ibrahim sa akin kahapon, honey, para tayo nag-fasting no, ng isang buong maghapon. Kasi oo nga. Sobrang gutom ko na. Tapos yung aking pineapple juice na binili nung umaga,
Nilagay ko sa sasakyan, naiwan ko pa sa sasakyan. Kasi nga, bawal magpasok ng inumin doon sa venue. Pagbalik namin ng sasakyan, sabi ni Ibrahim, hindi mo na to iinumin itong pineapple juice. Siguradong panis na ito sa sobrang init ng sasakyan. Ay, tinapon na ni Ibrahim. Grabe kahapon yung... Pero, all, in general, masaya kami kahapon. Yung anak ko nang pauwi na ng bahay, masaya siya. Sobrang parang nakita namin, sabi nga, binubulungan ako ni Ibrahim, tapos kinakalabit niya ako, sabi niya, yung anak mo masaya. Sabi ko, oo, halata ko nga sa kanya, masaya siya. Parang feeling niya, okay na siya, tapos na siya, hindi na siya. Parang, kasi mga kaulap ko, may mga nagtatanong sa akin kung ano daw course ang kukuhanin ng anak ko, kung magka-college daw ba. Magka-college ang anak ko, pero hindi muna this year, kasi ayaw niya. Magtatrabaho muna daw siya ng 1 year, and then tsaka daw siya ulit mag-aaral. Gusto muna daw niyang i-experience na magtrabaho para mas lalo daw niyang maramdaman ang pagsisikap ng pag-aaral. Kumbaga, gusto muna niyang maranasan kung gaano kahirap kumita ng pera para pag nag-aral na ulit siya next year ng college, parang may goal na siya na ang hirap kumita pag walang tinapos. O eto, pipilitin kong tapusin to. Yung parang ganyan daw. Yan. Tsaka sabi niya, Mami, sobrang nahirapan ako this year. Yung nagkasakit ako. Tapos ang research work namin sobrang hirap. Puyat ng puyat. Gusto ko muna mag-stop. Sabi ko, walang problema anak. Kahit anong gusto mo. Gusto mo mag-aral na. Gusto mo magtrabaho muna. Anything. Sabi ko sa kanya, kung saan ka masaya, go. No pressure. So, niloloko ko kanina, sabi ko, paano yan, Mariam? Simula Monday, wala ka ng pasok, nandito ka na lang sa bahay. Sabi ko, baka naman anak, baka naman pwede nang ma-experience ng mami ang hindi naglalaba. Baka naman pwede na ma-experience ng mami na pagkadating sa bahay, hindi na ako magtatanggal ng sinampay sa sampayan, o hindi na ako magtutupi ng damit. Baka naman pwedeng ang mami ay tagaluto na laang. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, I will see. Wala talagang plano. Hindi talagang anak ko mga kaulam. Hindi talaga siya yung pambahay. Hindi talaga. Hinahayaan ko na laang. Yung bunso, mahilig maglaba, magluto, maglinis. Sabi ko, ay di si Sarah na lang kung sinamangutan ako. Sabi niya, I still have school for 1 month from now. Sabi niya, then I will do all the chores. Sabi ko sa kanya, hindi naman anak iyo, lahat-hatian naman kita. Tapos tinitingnan niya yung ate. Ibig sabihin, paano si ate walang gagawin? Wala nga siyang pasok. Ang hirap ng ganyan mga kaulam, no? Yung nag-iinggitan sa trabaho. Kasi itong panganay ko, kahit pagalitan mo ng pagalitan, hindi niya papansinin pag nagsisermon ka. Basta importante, ayaw niyang gumawa. Ayaw niyang ano. Pero nagluluto yan mga kaulam. Si Mariam nagluluto yan. Ng pagkain niya, nilang magkapatid. Pag ayaw na nila niluluto ko, sila magkapatid nagluluto sila. Kaya wala akong problema sa pagkain nila minsan eh. Pero yung paglilinis ng bahay, yan ang pinaka-ayaw na ayaw ng panganay ko. Ayaw talaga niya yan. Sabi niya, Mami, pag tumanda na ako, kailangan may maganda akong trabaho. Sabi ko, bakit? Para malaki ang sweldo, para may kukuha ako ng babayaran ko para maglilinis ng bahay. Kasi ayaw ko maglinis ng bahay. Kita niyo yun, ang mindset. Kailangan daw meron siyang kasambahay para daw hindi siya maglilinis ng bahay. Okay lang daw sa kanya maglaba kung automatic ang washing machine. Okay lang naman daw sa kanya magluto, pero hindi siya maglilinis ng bahay. Diba? Sabi ko, pag ganyan ang iyong katwiran sa buhay na kailangan mong may kasambahay, you will take a bath? I got my period. Again? What do you mean again? When was the last? Last month? No? I don't remember. Kakatapos na ng period niya, tapos meron na naman. Yan talaga ang problema ko sa anak ko. Puyat siya ng puyat. Ayan. Parang kakatapos niya lang ng period ng second week ng May. Alam ko kasi ako monitor ko ang period nila second week ng May. Tapos ngayon na naman, first week ko lang ng June. Pag ganyan mga kaulang, kabado na naman ako. Sa isang araw, ang panganay ko mga kaulang, may anemia. May anemia siya. Pag kabado na naman ako, pag yan na naman sa isang araw, dumain na naman na nahihilo siya, na hindi makabangon, nahihilo. Pa-doktor na naman. Nakaraan na siya mga kaulang, 1 buwan hindi napasok.
Kasi ang dugo sobrang baba. Tapos hindi siya nakakatulog masyado. Dahil nga, kakaramdam daw niya sobrang hilong-hilo. Hindi naman mga kaulam masaway sa pagpupuyat. Kasi daw marami silang research, work, marami silang ganyan. Hay nalaang, ang aking nasasabi na lang minsan ay hay. Ay, di ko, mahirap pala ka ng anak. Sabi ko nga sa inyo, pinakamahirap na trabaho ang pagiging ina. Hello Ma'am Ruby Lata, good evening. Ayun mga kaulam, at least kahit papaano, nakahinga din ng isang hinga. Hi Cecil! Thank you so much, thank you very much Cecil. We are the proudest. Kasi, yung anak ko nga yung, alam mo yun, yung very practical din talaga siya. Ayaw niya magpabili ng bagong sapatos. She doesn't want me to buy something new for her graduation. No, mommy, I still have my shoes. Sabi ko sa kanya, but your shoes is already 2 years old. And it's okay. It's still in a very good condition, sabi niya. Baba can just make it polish and everything, and it's fine. Parang ako nalungkot ako kasi I want her to have something new for her graduation, but she refused. Because she said, I don't want you to spend your money, sabi niya ganyan. Natas naman ako. Sabi ko kay Ibrahim, total ayaw niya gumastos tayo, gagastos tayo ngayon. Binila namin ng kwintas. Sana naman mga kaulam, huwag naman yung ang yabang-yabang naman ito, pakwintas-kwintas. Huwag naman ganon. Hindi naman siya garland na pera. Binilhan namin dahil nga ayaw niya kaming paggastusin eh. Kumbaga, sobra niya gusto niyang mag-save kami. Eh, ang gusto naman namin kahit papaano maregaluhan naman siya ng something na makikip naman niya ng matagalan sa kanyang sarili. So sabi ko kay Ibrahim, gusto ni Ibrahim sana pabango kasi mahilig yan ang aking anak mga kaulam. Sobrang hilig sa pabango at sa hindi inaasahang pangyayari, nabasag ng bunso ko ang paboritong pabango ng aking panganay. Ang paboritong pabango ng panganay ko ay Burberry. Ngayon nabasag. Salamat Cecil, thank you. Magandang gabi po Ma'am Loribel Gonzalez Impang. Paksiw. Ay, ginataang langka at pritong paksiw na galunggong. Sobrang sarap yan, Ma'am Loribel. Promise. Ma'am Mercy Perez. Salamat po, Madam Mercy. Thank you very much. Talaga naman yung napakalaking achievement natin ang magpatapos ng anak. Kasi mga kaulam, aminin natin at sa hindi lahat ng magulang nabibigyan ng chance or ng privilege makapagpatapos ng anak. Kadahilanan din sa mga iba't ibang pangyayari sa buhay. Bakit kaya ng anak ko naka-jacket? Magbubuhay-buhay ng aircon tapos magja-jacket. Why you're wearing jacket at home? Well, Then off the AC, no? but it's alarm feels hot. Ha? It's alarm feels hot though. Problema talaga ang dalawa kong anak mga kulang. Isang malamigin na kagaya ko, nakamana sa akin ang bunso sa malamigin. Yung panganay mainit ang pakiramdam parati, gusto ng ka-aircon. Siya naman ang nagmana sa baba. Kaya kami mag-asawa, madalas din kami nagdidiskusyon tungkol sa AC. Si Ibrahim, always AC. Ako, I don't like. Fan is enough for me mga kaulam. Enough. Na umilig sa aircon. Sabi ko nga kanina, sa napakaraming kadahilanan, it has so many reasons why some of the parents cannot afford to send their children to school. Sometimes it's not because of money, but there are some reasons in the family problem or family issues or marital problems and everything. But we are just very lucky to those parents who has who experienced the grand graduation of their children. Congratulations. Sabi ko nga, hindi tayo lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. But we have to we have to be proud na nakapagpatapos tayo kahit na minsan mahirap, but then kinaya pa rin natin. Kinaya natin, kakayanin pa rin natin hanggang sa dulo. Kasi wala naman mga kaulam ibang gagawa yan kundi tayo. Hindi naman natin po pwedeng iasa sa ibang tao ang pagpapaaral sa ating anak unless they are scholars by some institutions, but sometimes it's impossible din. Good evening, Ma'am Net. Hindi kasi lahat na i-scholar. Dito naman sa Dubai kasi walang full scholar mga kaulam. Po pwede lang mag-exam ang anak ko sa mga universities and upon reaching some score, she can get 25%, 30% discount, but that's it. That's the biggest scholar na ang tawag nila doon. But there's no full scholar here in UAE. Kaya medyo
lalaban kaming mag-asawa, ilalaban namin lahat basta makatapos lang tong anak. Siyempre mga kaulam, wala naman tayong choice kundi ilaban talaga, di ba? Basta sabi ko nga, makatapos lang tong panganay ko, tapos si Sarah, uwi na kami ni Ibrahim sa Pilipinas mga kaulam. Si Sarah medyo matagal pa pero pwede naman, sabi naman ni Mariam, pwede mo naman siyang iwanan sa akin, mami, si Sarah. Kung talagang, kapag nakatapos na ako at may trabaho na ako, sabi ni Mariam, kung sa pakiramdam ko daw pagod na kami mag-asawa, matanda na at gusto na raw namin umuwi ng Pilipinas, iwanan ko na lamang daw sa kanya si Sarah, siya na lang daw ang bahala, kayang-kaya na daw niyang paaralin, sabi niya, and you and Baba can go. Sabi ko, inshallah, pero hindi ko anak ipapabahala sa iyo lahat dahil meron ka ding sariling buhay. Your money is your role. Parang your money, your role. Parang hindi ko po, bakit ko anong mangyayari sa'yo kung ikaw papaaral ka? Sana laki-laki na magpaaral dito, no? Mauubos ang pera mo. Hindi mo kakayanin, sabi ko kay Mariam. Kailangan namin ng tulong namin, namin ng baba mo. Inshallah. You know, kung ano talaga ang kaloob ng Diyos, yun ang ating susundan. Diyos ko. Dito na. Grabe talaga mga kaulam, nung bata-bata pa ako, wala akong mga salitang ganyan. Hindi niyo ako maririnig dahil na very religious talk. Pero ngayon mga kaulam talaga, promise. Sobra talagang taas talaga ng mga kaulam ng aking faith talaga. Sobra talagang tindi kong magdasal, promise. Yan lang talaga mga kaulam ang nagiging sandatan namin mag-asawa. Sipin ninyo mga kaulam, ang sweldo namin mag-asawa hindi malaki. Meron nga dito mga kaulam Pilipino, mag-isa lang siya. Ang sweldo niya, kahit pagsamahin mo ang sweldo namin mag-asawa, not enough. Not enough. Mas malaki pa rin ang sweldo niya kahit mag-isa lang siya. Pero mga kaulam, by God's grace, talaga yung sa sobrang tindi namin mag-asawa magdasal, at pati mga anak ko naman kasi mga kaulam nagdadasal din, kinakaya namin, nakakapagpaaral kami. Parating, alam niyo mga kaulam, ang pinaka hindi ko talaga kayang, yung pinaka proof ko talaga na, proven talaga na ang dasal talaga very, yung ano talaga, yung minsan walang-wala kami, yung parang kailangan natin ito sa mga bata, sa katapusan, kailangan natin ng ganito. Yung kahit na minsan walang way, may dumarating. May dumarating. Alam niyo yung minsan kahit na, basta may dumarating, kahit papaano, nakakaraos kami na hindi kami nangutang, nakakaraos kami na hindi kami nang abala ng ibang tao. Alhamdulillah talaga. Kaya di ba lagi ko sinasabi sa inyo, magdasal lang kayo ng magdasal mga kaulam. Hindi talaga kayo mapapahiya. Hindi talaga kayo iiwan. Yun lang talaga ang aking natutunan sa buhay ko. Natutunan ko mga kaulam simula nung nagka-COVID 2020. Kasi noon lang naman ako mga kaulam natutong nagdadasal ako. Pero for the sake na tao lang ako, kailangan ko magdasal. Yan naman talaga mga kaulam inaamin ko eh. Nung una, nagdadasal ako para lang masabi na, sus, hindi naman to nagdadasal. Yung parang, nakakahiyamang isipin, parang pakitang tao lang ba na, uy, nagdadasal naman ako eh. Pero doon ako natuto talagang magdasal, nang talagang nakafocus, nang talagang ito ang kailangan kong hilingin, na ito talaga ang kailangan namin, na ito talaga ang alam kong ibibigay. Noong nagka-COVID mga kaulam, noon talaga. Isipin ninyo, dumating ang COVID dito sa Dubai, March 1. Kasi March 1, kauna-unahang ipinasarado ang nursery eh. I was a nursery teacher. Ako ang kauna-unahang nawala ng trabaho. Kasi pinasarado kaagad ang nursery. March. Pagdating ng April, mga kaulam, yun yung panahong tayong lahat ay takot na takot. Diba? Yes or no? Takot na takot tayong lahat. Iwas na iwas tayong mahawa. Iwas na iwas tayong magkaubo. Iwas na iwas tayong magkasipon. Kahit nga bumahin, ayaw nating bumahin kahit nababahin na tayo. Kasi ayaw nating isiping meron tayong virus. April yon. Dumaan ang May. Wala na akong sahod noon. Nagkaroon lang kami ng sahod katapusan ng March, katapusan ng April, May, wala na akong sahod. Ang mga borders ko noon, ilan ang borders ko? 4 plus 4, 8. Plus 4 kami mag-anak, 12. 13 kami sa bahay mga kaulam.
Sa 13 namin sa bahay mga kaulam na tao noon na nakatira sa isang flat na 2-bedroom hall, ilan doon ang nawala ng trabaho? Ilan doon ang 50% lamang ang sinasahod? Pero kinaya ko mga kaulam pakainin lahat. Hindi man lahat, kalahati, at least kalahati ng tao sa bahay or more than half, kinaya kong pakainin kahit wala akong trabaho. Can you imagine? Ako ang walang trabaho, pinapakain ko yung mga taong may 50% na sahod. Alam niyo kung bakit? Kung bakit ko yung ginagawa? Ayoko silang ma-stress. Ayoko ayokong isipin nila na, kasi takot ako na ma-stress, takot ako na magkaroon ng isang kasama sa bahay na may stress o may depression dahil sa sitwasyon. Kasi baka magka-problema din ako pag nagkasakit ng depression o kaya stress. Takot din ako eh. Kaya noon pinipili kong lahat kami dapat masaya sa bahay. Lahat kami dapat feeling okay. Kasama ko noon si Christian sa bahay dito sa Dubai. Araw-araw, Diyos ko, nagpapatugtog kami ng malakas. Ginawa naming sinihan ng aming hall na gabi-gabi nanonood kami ng sine. Tapos nanonood kami. Habang nanonood kami ng sine, gumagawa ako ng salabat. Yung luyang pinakulo. Tapos isa-isa kami, pumupunta kami sa banyo kasi nagsusuob kami, nag-i-steam kami. Yun ang panlaban namin noon para hindi kami magkasakit. But then, hindi ko rin kinaya yung isipin na saan kami kukuha ng aming ulam at bigas everyday. So, ang ginawa ko mga kaulam na nagpapa-order ako online sa Facebook sa mga kabayang Pilipino na hindi makalabas dahil walang sasakyan. Nagpapa-order ako ng isdang sariwa. So, ang gagawin ko, dito meron noong parang allowed na 2 to 3 hours na pwede kang lumabas. Ang gagawin ko, kukuhanin ko lahat ang orders nila, kukuhanin ko ang kanilang mga address, mamamalengke kami ni Christian, punong-puno ang sasakyan ng mga order na isda, i-deliver ko yun sa mga bahay-bahay. So, kumikita na ako ng cash, kumikita pa ako ng aming ulam. Mga kaulam yun yung ginawa ko yun ng buong May. Pagdating mga kaulam ng June 4, pagdating mga kaulam ng June 1, nilagnat ako. And I was very quiet. Nung nilalagnat na ako, I was very quiet. Kasi, hindi sa labas ang lagnat ko hindi mo dito mararamdaman sa loob. Ewan ko kung alam nyo mga kaulam yung lagnat sa loob. Yung alam nyo may lagnat kayo pero pag kinuhanan nyo ng temperature dito, wala. Pero nasa loob ang lagnat nyo. Tapos umuubo-ubo ako ng konti. Alam ko mga kaulam, I am already positive. June 2, June 3. June 4, mga kaulam, June 4 hindi ko na talaga kinaya dahil kailangan ko nang malaman kung may COVID ako o wala. Yun yung mga kaulam na takot tayong lahat. Na lockdown, bawal ang ganito, bawal lumabas, bawal lahat. So, June 4, nagpasama na ako kay Ibrahim. Sabi ko, ipagmaneho mo ako, punta ako ng clinic, magpapaswab test ako. Hinatid ako ni Ibrahim, nagpaswab ako. Nung time na yun mga kaulam, 4 na araw mo bago makuha ang result. 3 days mo bago makuha ang result. So, June 8 na itinawag sa akin ng clinic na, "Ma'am, you are positive." Para na akong binagsakan ng langit at lupa. So, ang toilet namin sa bahay ng mga kaulam is 1.5. Isang malaking toilet at isang half na hindi masyado namin ginagamit at sobrang linis talaga. Sobrang linis. Doon ako mga kaulam nagkulong ng 4 na araw. 4 days ako sa loob ng maliit na banyo mga kaulam. Meron akong unan, meron akong banig, meron akong thermos, tapos humingi ako ng extension wire para nakakapag-init ako ng tubig. Tapos ang ginagawa ko mga kaulam, pag tulog na silang lahat ng alas 12 ng gabi, inilalabas ko itinataas, di ba sink ito yung lababo? Doon ko itinataas lahat patong-patong ang aking gamit, ang unan, ang lahat. Tapos sa sahig, naliligo ako mga kaulam ng mainit na tubig. Tapos pagkatapos ko mga kaulam maligo, tingnan niyo kung gaano ang struggle ko ng 4 na araw na nakakulong ako sa banyo. Para lang huwag mahawa ang mga borders ko, para lang huwag mahawa ang mga anak ko. Pagkatapos kong maligo, syempre paano ko tutulog? Matutulog basa ang sahig, di ba? Meron akong towel. Tinutuyo kong maigi ang sahig. Tapos yung towel na iyon, meron naman akong maliit na sampayan sa banyo. Sinasampay ko na ang towel para matuyo din. Tapos,
Ilalatag ko na ulit yung aking banig, tapos ilalagay ko na ulit yung aking unan. Tutulog ako mga kaulam, nakabalok ako kasi maliit lang eh. Maliit lang talaga yung banyo eh. Hanggang tumawag ako sa Department of Health na sabi ko, gusto kong pumunta ng facility kasi hindi ko na kaya yung sitwasyon ko na nasa banyo lamang ako ng 4 days na ako nakakulong. Sobrang thankful ako kasi ang nakatanggap ng papel ko nung isinend ko, nung in-email ko sa government, ang nakatanggap ng papel ko na Filipino staff ay De Castro ang apelyido. Nakita niya na ang middle name ko De Castro. Ang maiden name ko De Castro, sabi niya, siguro kamag-anak ka to. Ay, taga Taal, Batangas. Taga Taal, Batangas daw siya. Sana kung manonood si Mark. Mark, thank you very much. Thank you so much. Hindi pa ako dapat po pwedeng kuhanin sa bahay namin kasi ang dami-dami daw nang nakapila na kailangan ko kuhanin at dadalhin sa facility. Ang ginawa niya, hinugot talaga niya ang papel ko, inilagay talaga niya sa pinakaibabaw na tatawagan ka agad ako para ako ang kukuhanin ng government para dalhin sa facility. So tinawag ka agad ako, kinuha ako sa bahay. So, dinala ako sa facility, ang layo. And then, mandatory dito noon mga kaulam na pagkatapos mo makuha, lahat ng kasama mo sa bahay ipapa-swab. Ipapa-swab test. Para malaman kung may nahawa ako o ano. So, 3. Sa lahat-lahat na nag-swab test, 3 ang nag-positive. Yung isang pinsan ng bayaw ko, nakasama namin. Yung isa kong border, tapos ang aking bunso. Yung 3 yan, pinasunod ko lahat sa facility kung saan ako nandun. Pero hindi isang araw na magkakasabay sila. Magkakaibang araw sila kinuha. Pinaka-last na kinuha mga kaulam ang aking anak. My God, kung alam nyo lang ang naranasan ko noon. Alas 10 ng gabi siya sinundo. Ang kasama lang ng anak ko sa sasakyan ay driver. Can you imagine, alas 10 ng gabi, ang anak ko ay nag-iisa. May nakabakpak lang siya. She was 8 years old at that time. 8-year-old girl. Nakabakpak. May dalang hanger kasi nagbilin ako ng habi ko. Anak, dalan mo ako ng maraming hanger. May dalang sabong panlaba. May dalang kung ano-ano. Tapos, on the way siya, mga 40 minutes ang biyahe. Tinatawagan ko ng tinatawagan, tapos tinatawagan din ng ninang niya. Yung ninang niya, yung pinaka-best friend ko na nasa New Zealand na ngayon, yung ninang niya, iyak nang iyak sa akin. Sabi niya, best friend, sabi niya, Mare, awang-awa talaga ako sa inyo mag-ina. Sabi ko, may awa ang Diyos, huwag kang mag-alala. Tinatawagan niya si Sarah, hindi daw siya sinasagot. Kasi ang mga anak ko, mga kaulam, na-briefing ko yan dati na kapag hindi, may mga cellphone sila, pero pag hindi nila kilala ang number, huwag nilang sasagutin. Hindi alam ng number ko yung number ng anak ng number ng ninang niya. So, tinatawagan ko ang anak ko. Sabi ko, anak, huwag kang matatakot ha. Kuya driver is very good. He will drop you here with mommy. Mommy is waiting for you here. Habang kinakausap ko mga kaulam ang anak ko, hindi ako pwedeng umiyak. Kasi ayokong matatakot ang anak ko. So, pigil na pigil ko ang pag-iyak ko habang kinakausap ko ang anak ko na, anak, just stay there ha, in the car. Kuya driver is going to drop you here with me. You will be with mommy in the same room. Sabi ko sa asawa ko, i-convoy niya ang sasakyan namin hanggang makarating sa facility. Bawal. May curfew ng from 10 o'clock bawal lumabas. Magkaka-fine ng malaki kaya hindi makakonvoy ang asawa ko. Nung hinatid daw ni Christian sa sasakyan yung anak ko, talagang pagbalik daw ni Christian sa bahay, suntok daw si Christian sa pader sa sobrang awa. Kaya pala pagbalik ko nung sugat na sugat ang ganito ni Christian. Tapos pagdating ng anak ko sa facility, mga kaulam, pinalakpakan talaga siya ng mga doktor at ng mga nurse. So, sobrang tuwa sa kanya na sobrang, sabi nila, your daughter is really very brave. Alam niyo, pagbaba daw ng anak ko ng sasakyan, ini-hand over daw agad sa mga nurses ang isang papel. Sabi daw ng anak ko, I want to call this number. This number is my mommy. Kasi ibinigay ng asawa ko sa kanya. Sabi ng asawa ko, when you reach there, call mommy ha. Sabi ng anak ko, I want to call this number. This number is my mommy and my mommy is here. And I want to be with one room. I want to be in the room with mommy only. Sabi ng mga nurses sa kanya, don't worry Sarah. Sabi niya, your room is already ready and mommy is waiting there. Mommy cannot go down, not allowed, but she is waiting there. We are going to drop you there. Wala. Normal lang daw na naglalakad na anak ko na nakabackpack na ganyan. Tapos pagbukas ko sa room, yung backup lang siya sa akin. Sabi niya, Mami, bakit ba tayo nandito?
Nung una mga kaulam, gustong-gusto niya kasi akala niya hotel. Kasi sobra naman talagang ganda mga kaulam. Hotel style talaga. Tapos sabi niya, nung una gustong-gusto niya, masaya siya na, oh, sabi niya, very nice, we have Netflix. Sabi niya, I have my own bed, you have your own bed, mommy, we have our own bathroom, and nobody's with us, only you and me. Sabi ko, it's okay. Yung pangalawang araw na, naiinip na siguro. Kasi mga kaulam, kahit nandun siya, nag-a-attend pa rin siya ng klase, ng online class. Dala-dala niyang iPad niya, kasi kailangan niyang a-attend ng class. Kasi may klase pa nun eh. June, para patapos na ang klase noon. Nung pangalawang araw na nagtanong talaga siya, lumapit siya sa akin, sabi niya, Mommy, why are we here? Why we cannot go out? Why in the morning nurses are coming to take our temperature? Why in the evening they will come back again to take our temperature? Sabi ko, anak, because we have COVID. Hindi talaga siya makapaniwala. Sabi niya, but I didn't feel anything. I don't have fever. I'm not even coughing. Sabi ko, yeah, because you were infected because of me. Mommy's coughing. Mommy had a fever before, but mommy has no fever anymore. Sabi ko sa kanya. Tapos sa umaga, nagsusumba ako. Siya rin minsan gumagaya. Tapos nag-a-attend siya ng klase. Tapos doon siya nakaranas kakain ng biryani sa tanghali. Tapos sobrang grateful ko sa Dubai government. Alam niyo kung bakit? Nung pangalawang araw na, may tumawag sa akin na doktor. Sabi niya, I know you have child there. I know your daughter is with you. And I know you are not from Arab country, and I know that your daughter is not used to eat biryani, is not used to eat spicy food. Now I want to request food for your daughter for every day. Kasi 14 days pa kami na mag-i-stay doon. Sabi ko sa kanya, tinanong ako, what food your daughter likes to eat? Ganyan. Sabi ko, spaghetti, ganyan. Alam niyo, yun ang pinapadala talaga sa anak ko. Kung ano yung sinabi ko, na mga nilista ko, yung mga sinasabi ko na nililista nila, may dadating ng burger, may dadating ng spaghetti. Tapos, naranasan ko sa sobrang dami mga kaulam nilang hinahatid na pagkain sa kwarto namin. Kasi yun, ikakatuklaan nasa pintuan. Bawal kami mag-step out kahit isang step palabas ng pintuan, we are not allowed. Ilalagay nila sa pintuan, tapos aalis na sila. Bago sila mag-doorbell, pagka-doorbell, tumatakbo na sila kasi takot ng mahawa eh. Pagbukas namin, baksas na juice, meron kaming sariling ref. Meron kaming sariling microwave. Meron kaming sariling yung initan ng tubig, yung kettle, electric kettle. Nakaipon kami ng sobrang isang counter na mga juices, na mga pagkain. Hanggang, syempre ako, may mga dala akong papel doon kasi nga, may mga nililista-lista ako, may mga sinusulat-sulat ako. Naggumawa na ako ng letter na please, enough sending food to this room. I have lots of... Para sa labi ko, punong-puno na ang kwarto namin ng pagkain. Inilagay ko sa labas ng pinto. Sabi ko, stop sending food, we have enough. Ang tubig, sobrang daming inaipong tubig. Alam niyo, tapos nung papauwi na kami, at ganito kagaling ang Dubai government mga kaulam ha. Alam niyo kung ano ang pinasasakyan sa aming lahat na mga nung pauwi na kami na wala na kaming COVID. First class limousine ang naghahatid sa lahat ng COVID patients na pauwi na ng bahay. Tapos meron pa kaming take out na bag na punong-puno yun ng mga toothpaste, toothbrush, towel, sabon, shampoo, lahat-lahat talaga. Nandoon talaga. So kami ni Masara, ito pa namang limousine driver, parang takot na takot sa amin kasi baka daw siya mahawa. Magaling na nga kami kuya, sabi ko, we're not infected anymore. Ayaw kaming tulungan sa aming maleta kasi nakamaleta kami eh. Hindi kami tinulungan, si Sarah ang nagbaba ng maleta niya, ako nagbaba ng maleta, ng backpack niya, ako nagbaba ng maleta ko. Alam niyo, binigyan ko ng 50 dirhams yung mama para mainsulto siya ba na hindi niya kami tinulungan, but still I am willing to give away something. Nakatingin sa akin, madam, ako na lang wala na, nabuhat ko na yung gamit namin, what else you need to do? You have nothing to do anymore, just go. Sabi ko, saan inis ba ako na parang tapos, yung building namin mga kaulam, alam pala ng mga tao doon sa baba na pag sakay ka ng limousine, galing ka ng facility. So mga kaulam, sa elevator, ini-sprayhan kami talaga ng alcohol. Sabi ko, hala, alam niyo kung maiinsulto lang kayo, maiinsulto ka talaga eh. But, alam what?
nothing, wala talaga akong magagawa. Na-infect kami, yung gagawin namin. At least galing na kami ng facility. Sabi ko nga doon sa nag-i-spray na sa amin ng alcohol sa elevator, be very careful. Sabi ko sa kanila, you will never know. Maybe tonight, you will have. Be careful treating us like that. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ni Sarah, why they spraying us alcohol, mommy? Sabi ko, never mind, anak. We're okay. Nung dumating ako mga kaulam sa bahay namin, wala na kaming borders. Umalis na sila. Habang nandun kami sa facility, umalis na silang lahat. Wala na kaming borders. Ang natira na lang doon si Christian. Ang nadatngan ko na lamang ay si Christian, si Ibrahim, tsaka si Mariam. Yun. Tsaka yung dalawang nasa facility, nandoon pa sila sa facility. Magkakasunod kaming dumating sa bahay. Ako ngayon, sila kinabukasan, yung isa sa ano. So kami lang ang natira sa bahay. Kaming lahat na nagka-COVID. Grabe daw mga kaulam niyo nung experience na yun, no? Sobra talaga. Sabi ko noon, Diyos ko. Tapos yung uncle ni Ibrahim na lokal dito sa UAE, wala yan talaga ng hinto ng kakatawag kay Ibrahim everyday. Kamusta na yung mag-ina mo doon? Pwede ba nating padala ng pagkain? Pwede ba ako magpa-deliver ng pagkain doon? Baka mamaya ang ibinibigay na pagkain doon, hindi nila nakakain, baka hindi nila gusto. I want to send the best food that they want to eat. Ganyan. I know your wife wants some Chinese food. Ganyan. I want to, sabi ni Ibrahim, don't bother. Sabi niya, okay sila doon. Kausap ko araw-araw, okay sila. So, tapos yun na, yung pag-uwi ko, galing sa facility mga kaulam, kinabukasan mga kaulam, naghanap na kami ng bahay. Ito nga kung saan kami nakatira ngayon. Kasi, nung time na yun, ayaw na namin magstay sa bahay na yun. Kasi parang sobrang sama na loob kong makita yung buong bahay na tiniran ko ng 8 taon, na ang dami kong taong pinatira, ang dami kong taong tinulungan doon, may mga pinatira ako na walang pera para lang may makanlungan, may matulugan, may mga pinatuloy akong walang pagkain para lang may makainan. Tapos nung dumating yung time na kailangan namin ng kasama, iniwan kami. Yun talaga ang parang, ang sakit-sakit sa isip ko noon. Sabi ko kay Ibrahim, alis na tayo dito, lipat na tayo sa bahay na hindi na natin kailangan pa ng ka-share. Lipat tayo sa bahay ng tayong mag-anak na lang. Ayoko na nang may kasamang ibang tao. Si Ibrahim pala, yun din ang nasa isip, na lilipat na lang kami sa bahay na kami na lamang. Lilipat na lang kami sa bahay na hindi na namin kailangan ng ka-share. Dahil nga, iiwan din ka din pala pag oras ng kagipitan. Isipin mo, nung hindi pa ako nagkako-COVID, ako nagluluto para lang kumain kaming lahat. Tapos nung nagka-COVID kami, iniwan naman kami. Parang sabi ni Ibrahim, hindi naman sa nanunumbat tayo, honey, ha? Pero lipat na lang tayo sa bahay na hindi natin sila kailangan. Para at least, wala tayong sama ng loob kung ano man ang mangyari sa atin. Tayong mag-anak lang, hindi natin kailangan sila. So ito, dito kami kahit kaya itong bahay na itong mga kaulam, kahit sobrang luma nito, makikita nyo, maliit, luma, ganyan-ganyan, at least kami mag-anak lang. Kami lang, wala na kaming ibang pinapakasamahan, wala kaming ibang pinapakitunguhan. Pag gusto kong maglinis ako. Pag gusto kong humilata, hihilata ako. Unlike nung nasa malaki kaming bahay na marami kaming borders, kahit hindi ko kalat, ako kailangan maglilinis kasi bahay ko yun, kasi ako nagpapaupa. Alam niyo yun, yung ngayon, ayoko mag-iimis, mamaya ako magliligpit. So, walang problema, diba? So, ayun, dito talaga kami from July of 2020, pero mga kaulam, nung iniwan ko yung bahay namin na yun sa Dubai, grabe ang iyak ko talaga. Tapos, ito pa, si Ibrahim, masama din palang iiwan yung bahay na yon. Kasi lumipat kami doon, 8 months old baby si Sarah. 8 years old na si Sarah nung umalis kami doon. Ang dami naming magagandang memories talaga sa bahay noon. Na yun, wala kaming bad memories doon eh. Tapos, nung sabi ni Ibrahim, nung nilinis na namin lahat, kinat na namin ng internet, sabi namin, parang 2 days nang natutulog dito ang mga anak namin, nandoon pa kami ni Ibrahim kasi ang dami namin isusurrender namin ang remote ng parking, isusurrender namin lahat-lahat, tapos i-check nila. Kailangan pag chinek nila nandun kami. Para kung may babayaran kami, dahil may nasira kami, kailangan talaga ganyan-ganyan. Sabi ni Ibrahim, nung talagang final na, iiwan na namin, sabi niya, honey, I will go out first. Off the light, please. Alam mo, ang sakit palang pakiramdam. Ako, in-off ko lahat ang ilaw. Tapos sabi ko,
Goodbye 305 kasi 305 ang number ng room namin, ng unit namin. Goodbye 305. Thank you very much for the wonderful 8 years of a lots of good memories. Sabi ko, isasarado na kita. Sabi ko sa pinto, sinakausap ko yung pinto. Isasarado na kita. Be very good for the next tenant. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung babalikan pa kita dito, pero sana mabalikan pa kita. Sabi ko, thank you very much sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Kahit iniiwan kong silang dalawa lang dito sa bahay, maraming salamat. Inalagaan mo talaga ang mga anak ko. Grabe talaga yung iyak ko talaga. Siguro mga 1 year mga kaulam na kapag bumabalik ako doon sa area, pag nagdadrive ako, pag napapalingon ako, laglagan ang luha ko talaga. Sobrang dami ng gagandang memories namin. Sobrang naman talagang saya namin sa bahay na yun. Promise, ang saya-saya namin doon sa bahay na yun. Parang ang luwag-luwag ng pakiramdam ko nung nakatira kami sa bahay na yun. Meron yung 3 ang balcony ko doon. Kahit magtuyo ako ng 10 kilong isda, kaya ko magtuyo ng 10 kilong isda sa loob ng isang araw. Ang saya-saya namin doon. Doon kami nagkasama-sama ng mga kapatid ko. Tapos yung may swimming pool sa taas. Pag nagbe-birthday kami, doon kami sa taas sa swimming pool. Ang saya namin doon. Kaya lang, what to do? Ako mga kaulam, 4:30 na maliligo pa ako. May tutorial ako today. Kasi kahapon nga, sinabi ng nanay na huwag muna daw akong pumunta. Tamang-tama sabi ko, graduation din ng anak ko. Sabi niya sa Sunday ka na lang bumalik para to make them ready for the exam. Kasi may exam na sila. Final exam na ng mga estudyante from Tuesday. So, I have to make them ready. Review. So, mga kaulam, thank you very much sa pakikinig sa mga kaistoryahan sa buhay. Istoryahe! Salamat mga kaulam, thank you so much. At kayo'y handa na sa pagtulog yan sa Pilipinas. Thank you very much. Magdasal. Parating magdasal mga kaulam. Pero wag naman yung kalimutan magpasalamat. Lalong-lalo na pagising sa umaga. Kasi yun ang ano. Tsaka sabi ng asawa ko, isa nga palang paalala mga kaulam. Pinakang masaya daw ang Diyos sa lahat. Kapag yung praises, yung papuri, ay itinataas mo ng para sa Kanya lang. Kaya parati kayong mag-praise sa Diyos, parati niyo siyang papurihan. Yun pala talaga ang pinaka-the best. Yun pala ang key for everything. Parati mong papurihan ang Diyos, pasalamatan, para makamit mo talaga yung hinihiling mo sa Kanya. Thank you very much mga kaulam. Have a nice morning or have a nice day or have a nice Sunday. Sunday nga ba ngayon? Sunday morning to all the people in America. Good afternoon sa mga nasa Sweden, sa nasa Italy, na mga kaulam natin. And good night Philippines. Mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat.